Hello guys, good morning. Today is Saturday at maglalakad muna tayo sa snow. Sa mga hindi pa nakakaalam dito sa ating, yung mga bago pa lang sa ating YouTube channel saka sa Facebook, nandito nga po pala tayo sa dito tayo sa Poland. At itong ating vlog ay it's all about dito, living dito sa Poland, mga opportunities, ganyan. May mga nagtatanong kasi sa sa YouTube account natin about dun sa direct application, kung paano ba yung proseso kapag kayo mismo ang mag-a-apply direkta dito sa Poland, yung nasa ibang bansa. So guys, pag magda-direct po kayo, mas maganda po mas mainam po kung malaman nyo muna yung proseso at saka magkano yung gagastusin, at saka kung may mga kung mapoprovide nyo ba lahat ng mga documents, mga requirements, para hindi po tayo mabigla. Kasi sayang naman kung mag-start na kayo ng application, gumastos na kayo, then sa kanyo lang malalaman na imposible pala para sa inyo yung application papuntang Poland. Paano ba yung proseso? So ganito po yung proseso niyan. Isa-summarize ko na lang. Maghahanap po kayo ng employer dito sa Poland na willing po mag-sponsor sa inyo, na willing pong mag-provide ng mga documents para sa inyo. Depende po yan kung anong a-applyan nyo. Then paano po tayo maghahanap? Pwede pong, kung may mga kakilala kayo, may mga kaibigan dito sa Poland, so sila po yung pwedeng tumulong sa inyo na makahanap ng employer. Medyo challenging lang din po siya, lalo na kung hindi tayo skilled worker, kasi syempre marami ng mga kababayan dito at mga migrant workers na nag-aabang ng trabaho. But wala pong imposible kapag gusto natin makamit yung isang bagay, di ba? Pero kung wala naman kayong makakilala dito, wala kayong mga kaibigan, pwede din po ang gawin natin ay mag-search po sa website, sa job site ng Poland. Meron po akong mga job site, may mga link po ako ng job site doon sa mga video description, doon sa mga video ko, nasa description box po yun. So i-check nyo na lang yung mga videos ko, no? Then so yun, kapag nakahanap na kayo ng employer, so start na po nila, ay hingin po muna sa inyo yung valid passport, yung diploma, minsan hinihingi rin po yun. So kung hindi naman kayo college graduate, okay na po yung high school diploma. So yung mga yun po ang initial requirements natin. At saka kung nasa ang bansa kayo, like nasa Saudi Arabia, kung saan kami galing, so sa Saudi Arabia kailangan natin ng valid iqama. So yun, papasa natin yon kay employer, then start nila yung process, kukuha sila ng work permit para sa inyo at ng iba pang mga documents like proof of accommodation, yung mga certificates, ganyan. Kasama na po yan, letter of guarantee, ganyan. So don't worry about doon sa mga documents, yung mga requirements, kasi si employer nyo naman ang magpo-provide nyan. Si employer nyo dito sa Poland, ang processing time po noon is nasa, sabi na natin, maximum 4 months or 3 months, ganyan. Kapag okay na yung mga documents na yan, ipo-forward nila, ipapadala nila yan sa'yo. Ipaprocess nyo yung mga documents na kukunin nyo doon sa lugar kung saan kayo. Like kung nasa Saudi kayo, so yun na, ipoprovide nyo like yung mga pag dito, yung travel insurance, ganyan. Travel insurance, ano pa ba, dami ticket. About pala sa travel insurance, ang cost lang na binayaran ko noon is around 350, around ganyan sa real. So sa peso siguro kung i-convert natin, around 5,000.
Yung dami ticket naman, pwede kayo mag-book kung medyo maalam kayo sa mga ganyan, pag-book ng ticket. Pwede rin pong pumunta kayo sa mga travel agency, then magbayad na lang po kayo. Ang binayaran ko lang nun is nasa 100 real, so more than 1,000 pesos din po yun. Pero kung maalam kayo, so kayo na para makasave. About naman doon sa pagbubook ng slot para sa visa appointment, ito tanong nyo siguro, paano malalaman kung kumpleto na yung mga documents na kailangan ko? So punta kayo sa website ng Poland Embassy. Yung website ng Poland Embassy guys ay iba-iba po yan, depende sa kung saang place kayo. Like sa Saudi Arabia, mayroon po silang sariling website, Poland Embassy website. Then doon nyo po makikita yung kumpletong detalye about sa requirements, then follow nyo lang yun. Anyway, yung mga documents na yun, yung mga requirements na yun, like nasa Saudi kayo, ay ano naman, kaya nyo namang i-provide. Pag kumpleto na guys, yan, pwede na kayo mag-book ng appointment sa Poland Embassy. Hindi po kayo malilito kung paano gagawin yun. So yun, kapag nag-book na kayo ng appointment, siguraduhin nyo na kompleto na kayo ng documents. Anyway, isasubmit nyo rin yun online. I-ano nyo yun, i-scan nyo po yung mga documents nyo. Tapos sa pagpili ng visa, yun, make sure na type D po yung visa na pinili natin sa application, kasi working visa po tayo dito. As country po pala tayo, wala tayo sa Pilipinas. Ang sistema po ng Poland Embassy is draw system. So bunot-bunutan. Pag nabunot agad yung pangalan mo, then swerte. Pero kapag hindi, antay-antay lang, patience lang, kasi darating din yung time na bubunot din naman po kayo. So based on my experience, after 5 weeks po ako nabunot. After 5 weeks. So imagine, diba? So ganun po katagal. But sa iba ngayon, dahil sobrang dami na nang nag-a-apply, umaabot na po ng months, ng 3 months and above. But patience lang po. But yun, sa mga nagda-direct apply, at least may idea kayo na ganun po talaga katagal sa visa appointment. Then yun, kapag nabunot kayo, then pupunta kayo sa Poland Embassy, dala yung mga documents na kailangan nyo ipasa doon in personal. At doon po ay i-interviewin kayo. Pang may ibang applicants na hindi na na-interview, or minsan isang tanong lang, swerte po. Pero in my experience, ang dami pong tinanong sa akin. So bago po kayo pumunta doon, I advise na basahin nyo rin po yung mga documents na mayroon kayo, especially yung mga galing dito sa Poland. Alamin nyo yung address na titirhan nyo dito, address ng trabaho nyo, then name of employer nyo, kung kailan yung flight nyo, at saka yung uwi nyo. Paghandaan nyo po yun. Actually may video rin po ako dyan paano sagutin yung mga possible questions sa Poland Embassy. So ihanapin nyo na lang po, search nyo na lang sa mga videos ko. Baka makatulong po sa inyo yun. Okay, so yun, pag na tapos na ang interview or submission ng mga documents, mag-aantay ulit kayo ng another 2 weeks. 2 weeks ulit, minimum 2 weeks para sa releasing naman ng result, kung pasado kayo o hindi. Then after that, halimbawa nakapasa kayo, so yun na yung time na pwede na kayong bumili ng plane ticket. Nakuha nyo na yung visa nyo. Pag nakuha nyo na yung visa nyo, so doon pa lang kayo magbubook ng plane ticket. Ang plane ticket ko papunta dito, example galing Saudi, umabot po siya ng 2,500 real. So almost 30,000 po. Nasa 30,000 po higit kung sa peso. So ganun po ang presyo ng ticket papunta rito. Depende kung saan kayong lugar magagaling. Okay, at pagdating dito ay pagkapaalis na kayo, so i-separate nyo po yung mga
documents na kailangan yung gawin, ay kailangan yung ipasa dito sa border immigration dito sa Poland. Kaya yan guys, separate nyo sa isang envelope o folder yung mga documents na yon, para pag dating nyo dito sa Poland o pag alis nyo sa airport ganyan, so madali lang hanapin yung mga documents na kailangan. Ganun po ang proseso ng direct application, no? Komplikado po, lalo na kung hindi tayo techie sa internet, sa mga ganyan pag-book. Medyo komplikado, pero kung may knowledge na po kayo or experience, mas madali po para sa inyo yun. Yan, at saka less gastos po, less gastos kapag ka direct application. Kapag ka nag under agency kasi kayo, almost 16,000 real. So ganun po kabigat, no, kapag ka nag under agency kayo. Pero kapag ka nag direct application kayo mismo nag-process, siguro yung pinag-usapan natin dito is cross country, no? Siguro hindi pa abot ng 10,000 kasama na yung ticket, hindi abot ng 10,000 real ticket, pocket money pagdating nyo dito, at saka yung mga gastos nyo sa processing. At yun nga pala guys, about sa mga documents, in addition, kasi nakalimutan ko kanina, kailangan nyo rin po pala mag-provide ng bank statement na 6 months latest bank statement. Then ang laman po nun na required sa Poland Embassy is nasa 5,000, around 5,000 reals. 5,000 real, at least may laman na 5,000 real sa bank account nyo. Okay, so depende po yun. Ngayon baka may bagong update or pagbabago, so i-check nyo lang doon sa list of requirements doon sa Poland Embassy. Kung meron kayong mga gustong itanong guys, huwag kayong mahiya, magtanong lang kayo. At next na topic natin na pag-uusapan naman is about sa direct application pag sa Pilipinas ka manggagaling. Alright, so thank you so much for watching and see you in our next video guys.